Madaya ka eh. Nainis na sabi ni Bianca kay Gabriel. They are playing snake on a ladder. Yes, they are playing that kind of game. Kinda childish, right? Pero mukhang enjoy na enjoy naman si Gabriel sa laro nila. Lalo na't palagi itong nananalo. Anong nandadaya? Wala kaya akong ginagawa. Talagang sinuswerte lang ako kaya palagi akong panalo. Nakangisi naman itong tugon sa kanya. Aish, naman eh. Ayoko na. Palagi na lang ako natatalo. Nakasimangot na niyang sabi na ikinatawa lamang ni Gabriel. Ang bilis mo namang sumuko. Pailing-iling pa nitong sabi habang nakangisi. Madaya ka kasi. Sagot naman niya rito sabay irap. Nakangiting umiling na lamang si Gabriel habang nililigpit ito ang mga pinaglaruan nila. Simula nang pumayag siyang manatili sa isla kasama si Gabriel ay hindi na siya ginalaw nitong muli. Napakabait din ito sa kanya at tinuturon siya na para bang isang prinsesa. Halos lahat ng gawaing bahay ay ito ang gumagawa. Pati pagluluto ito din ang gumagawa at na-appreciate niya naman yun. But that doesn't mean na unti-unti natutunaw ang galit niya para sa binata. She's still mad at him for kidnapping her and forcing himself to her without any reason, maliban sa forced marriage which is not valid. Ngunit kailangan niya muna itong pakisamahan. Wala din naman kasi siyang choice. Baka kasi kapag nagmaldita siya, magbago pa ang isip nito. Baka tuloy na siya nitong isuplong sa mga magulang niya at hayaang maipakasal silang dalawa. So she decided to be a good girl for now. Isang buwan lang naman, pagkatapos makakauwi na siya at makikita na niya muli si Roxy. Nang dumako ang tingin niya rito ay nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? She asked with an arched brow. Nothing, it's just that you are so beautiful that I can't take my eyes off of you, he said and winked at her. Umismid siya. Tigilan mo nga ako sa kalandian mo. Hindi mo ako madadala sa mga paganyan-ganyan mo. Ipapaalala ko lang sa'yo. May girlfriend na ako na mahal ko kaya walang epekto sa akin ang mga banat mong yan. Sagot niya rito. Yeah, you have a girlfriend pero ako ang kasama mo ngayon. Sagot naman ito pagkatapos ay ngumisi sa kanya. And it's because you kidnapped me. Bali wala akong sagot sa kanya na siyang nagpawala sa ngisi sa kanyang labi. It is already too late nang ma-realize niya kung ano ang sinabi niya. At sa hindi malaman na kadahilanan ay na-guilty si Bianca. Lalo na magkita niya kung paano tumamlay ang mukha nito. Bakit naman ako magigilty? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. She told herself. Magandang araw ngayon. Ligo tayo? Pag-anyaya niya sa binata ng ilang minuto na lumipas, ay hindi na ito nagsalita pa. Malamig ang mga matang tinitigan siya ni Gabriel, at sa hindi na naman malamang kadahilanan, may iba na naman siyang naramdaman. Ikaw na lang, pagod ako, matutulog lang ako, was all he said saka ito umalis at iniwan siya, na sinusundan lamang ito ng tingin habang nakakunot ang noo. Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Ngunit nagsasabi lang naman siya ng totoo. Totoo naman na kinilmo siya nito, kaya napilitan siyang pakisamahan to. Pero bakit siya nagigilty? Bakit parang may parte sa kanya na gustong magsoli sa binata? Bakit naman ako magsusoli sa kanya? Wala naman akong ginagawang masama. I am just being honest. Pagkontra niya sa sariling nararamdaman. Pakiramdam niya ay malapit na talaga siyang mabaliw sa kakaisip ng mga bagay-bagay na dapat ay hindi naman niya iniisip at kinukwestiyon. Napailing-iling na lamang si Bianca, saka napatingin sa nakabukas na bintana na nasa tabi lamang ng pintuan, kung saan natatanaw niya ang malawak na karagatan. The weather is good at napakaganda talaga na magtampisaw sa dagat. At dahil tila nawala na sa mood si Gabriel, ay siya na lang ang maliligo. Bahala ito sa buhay nito. Nasa loob ng sarili niyang silid si Gabriel. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama at nakaharap sa malaking bintana, kung saan kitang-kita niya si Bianca na mukhang sarap na sarap sa pagligo sa dagat. Napabuntong hininga siya nang maalala ang naging sagot nito sa kanya. Kung sa bagay, tama naman to. Napilitan lamang itong pakisamahan siya sapagkat kinidnap niya ito at dahil gusto na rin itong makauwi. Ngunit hindi niya inaasahan na masasaktan pa rin pala siya na marinig niya iyon mismo sa dalaga. Masakit isipin na napipilitan lamang itong makisama sa kanya. Masakit isipin na kaya lang ito nakikisama sa kanya ay dahil ayaw na nitong guluhin pa niya ito at hindi talaga nito gustong matuloy ang kalasan nilang dalawa. Masakit malaman na ang taong mahal na mahal niya ay kinamumuhian siya. Yes, he is in love with her. He's been in love with her since the first time he saw her. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila isang pelikula na nagbalik sa kanya nakaraan.
ang nakaraan kung saan niya unang nakita ang dalaga. Naglalakad sa koridor ng kanilang universidad si Gabriel. Papunta siya sa susunod niyang klase nang bigla na lang may bumangga sa kanyang balikat dahilan para mahulog ang dala niyang mga libro. Narinig niya ang pagtatawanan ng mga kapwa niya estudyante na nasa koridor din. Pati na mga dumadaan ay nakitawa ngunit ipinagsawalang bahala na lang niya yun. Wala naman siyang pakialam sa kung anong tingin sa kanya ng ibang tao. As long as matataas ang grado niya, wala na siyang dapat problemahin pa. Yes, he is a nerd. And just like typical nerds, he wears big and round eyeglasses na parang yung kay Harry Potter. Ang buhok naman niya hinati sa dalawa na tila ba nasa panahon pa siya ni Rizal. Maging ang pananamit niya ay napakabaduy tingnan kung ikukumpara sa isinusuot ng kanyang mga klase. Kaya naman hindi na rin siya nagtataka kung bakit bigla siya napagtitripan. He was about to get the last book nang bigla na lang itong sinipa ng kung sino man. Tiningala niya ang sumipa sa kanyang libro at nakita niya ang isa sa mga kaklase niya sa isang subject na paborito ata siyang ibuli. He is Dylan, ang team captain ng basketball team ng kanilang universidad. Nanliliit ang risihan siya dito at para bang sinasabi nito sa kanya na wala siyang binatbat dito. Pangit na nga, lampa pa. Nakangisi nitong sabi. Nagtawa na naman ang mga estudyante na nakarinig sa sinabi nito pero pinagsawalang bahala niya na iyon. Tumayo na lamang siya at tinalikuran ito para sana kunin ang libro niya na nasa kanyang likuran dahil sa lakas ng pagkakasipa ni Dylan. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya ay hinigit na siya ni Dylan. He made him face him saka nito hinila ang kwelo ng kanyang damit dahilan para mapalapit siya rito. Magkasing tangkad lamang sila kaya naman kitang-kita niya kung paanong manlisik ang mga mata nito. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita, he said through grated teeth. Ngunit kagaya ng lagi niyang ginagawa, hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Ni hindi siya nagsalita dahilan para lalo pa itong magalit. Ano, matapang ka na? Galit nitong saad. Hindi pa rin siya nagsalita. Nanatili lang nakatikom ang kanyang bibig habang nakatitig siya sa mukha nito without any emotion on his face. Hindi ka ba talaga magsasalita, ha? Still, Dylan got no answer from him. At sa pagkakataong iyon, kumuyom na mga kamao ni Dylan. Ayaw mong magsalita, ha? Anito saka iniamba ang kamao. Ipinikit niya na lang kanyang mga mata and waited for his punch. Ngunit ilang segundo pang lumipas, walang suntok siyang naramdaman. He opened up his eyes at nanlaki ang kanyang mga mata na makita niyang may pumigil sa kamao ni Dylan. At ang mas lalo pang nagpalaki sa kanyang mga mata ay na makita niyang hindi lalaki ang pumigil sa kamao ni Dylan, kundi isang babae. Ibinaba nito ang kamao ni Dylan na parang nakuha ng ahas na nakatitig lamang sa babae. Wala na ba talaga kayo magagawang mabuti? She said with a serious tone which she found really hot. Tila naman na estatwa ang lahat na nasa korigidor. Lahat ng mga lalaki na katulad ni Dylan nakatitig lamang sa babae. Paano ba naman sila hindi matutulala kung napakaganda ng babaeng nasa kanyang harapan? Para itong buhay na manika. May malapor sila na itong kutis. Mahaba ang maitim nitong buhok, matangos ang maliit nitong ilong, at may malarosas itong mga labi na para bang kay sarap halikan. Ito ang unang beses na nabighani siya sa isang babae. Oo, marami magagandang babae sa kanilang universidad, ngunit iba ang babaeng ito. There is something about her na talagang mapapatulala ka. Pagkatapos itong tapunan ng masamang tingin sila Dylan, ay sa kanya naman ito bumaling. There were no emotion in her eyes. Sa susunod, huwag kang lalampa-lampa. Huwag kang magpapaapi sa mga gagong yan. Matuto kang lumaban. Huwag kang babakla-bakla. Anito saka umalis, dahilan upang maging siya ay mapatulala. Hindi niya alam ngunit imbes na magalit o mainis siya sa mga sinabi nito, iba ang naramdaman niya. Humanga ako sa katapangan nito at sa ugali nito. Ibang-iba ito sa mga babaeng kaklase niya at sa lahat ng mga babaeng kilala niya. And since that day, he started stalking her. Kung saan ito magpunta, naroon din siya. At dahil sa mga pagsunod-sunod niya sa dalaga, marami mga bagay siyang nalaman tungkol dito. Nalaman niya na mas bata pala ito sa kanya. Bianca is a second year, habang siya naman ay papagraduate na sa susunod na taon. Nalaman din niya mga paborito nitong pagkain, mga paborito nitong puntahan at marami pa. Nalaman niya rin na tomboy pala ito, ngunit hindi yun sapat o para ma-turn off siya talaga. Palagi din itong kasamang best friend nito, na si Alex Santos. And God knows how much he hate them being together all the time. Lalo na kapag umaakbay o di kaya niyayakap ni Alex si Bianca.
Alam niyang wala namang ibig sabihin ng pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa. But he really doesn't like it. He is in love with her. Alam niyang yon ang nararamdaman niya para kay Bianca. He knew it was kinda weird na hindi pa nga sila nagkakausap o nagkakasama pero minahal na niya ang dalaga. Ngunit hindi ba't ganun naman ang pag-ibig? Hindi mo ma-explain. Yung hindi mo alam kung kailan at kung paano mo siya minahal. Basta bigla man lang mararamdaman. And that's what happened to him. He tried to talk to her. Lapitan ito at kaibiganin. Pero sa tuwing sinusubukan na niya, ay bigla na lang siyang dinadaga. Isa pa, natatakot din siya. Natatakot siyang baka tanggihan siya nito. Kasi sino ba naman siya? Isang naman siyang nerd na palagi na pagtitripan ng mga kapwa niya estudyante sa kanilang universidad. Kaya naman nagkasya na lamang siya sa pagsunod at pagtingin-tingin sa dalaga. Hanggang sa nakapagtapos na siya ay hindi niya pa rin ito nakakausap man lamang. Ngunit kahit na hindi siya nag-aaral sa kanilang universidad, alam niya pa rin ang mga nangyayari sa dalaga. Palihim niya pa rin itong sinusundan kapag may oras siya. Nagbago na rin siya. Hindi na siya ang dating nerd na palagi nabubuli. The reason why he changed, it's because of Bianca. He wanted to be a better man for her. Kahit na alam niyang malabong mapansin siya nito, lalo na't wala naman siyang ginagawa para mapansin ito. Hanggang sa nalaman niya may girlfriend pala to. Halos naluri niya ang sarili niya sa alak. Kapag nakikita niya magkasama ang dalawa, parang pinipiga ang kanyang puso. He wished it was him. He wished it was him who's holding her hands, hugging her, kissing her and telling her how much he loved her. Pinilit niyang kalimutan ang dalaga. He tried to move on. Pero kahit anong gawin niya, ito pa rin ang hinahanap-hanap ng puso niya. Na sa tuwing may ibang babae siyang kinakama, ay ang pangalan nito ang nakasasambit niya. He got addicted to her. Tila droga ang dalaga para sa kanya. Kaya naman ang nalaman niya na gusto makipag-merge ng kumpanya ni Bianca sa kanyang kumpanya, ay hindi na niya sinayang pa ang pagkakataon. He grabbed the opportunity para mapasa kanyang dalaga, kahit pa alam niyang maaari siyang kamuhian ito. Nang imurat ni Gabriel ang mga mata, bumalik na rin siya sa kasalukuyan. Alam niyang malabong mahalin rin siya nito, katulad ng pagmamahal na kaya niyang ibigay dito. Ngunit gusto niya pa rin subukan. Gusto niya pa rin sumugal kahit alam niyang malaki ang tsansang matalo siya. But at least, may ginawa siya. Kahit na hindi pa rin siya nito piliin sa bandang huli. Hindi pa rin siya magsisisi dahil alam niyang may ginawa siya. Ilang minuto pang lumipas na nakatingin lamang siya kay Bianca nang bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nasa kanya lamang tabi. He looked at the caller ID. It was Kenneth who is calling. Isa sa mga matatalik niyang kaibigan. He answered the call at kaagad na umalingaw-ngaw ang tawanan ng mga lalaki mula sa kabilang linya na alam ng mga kaibigan niya nagmamay-ari. Tumahimik muna kayo. Sumagot na si Gabriel. Anang isang baritonong tinig mula sa kabilang linya at sigurado siyang si Kenneth ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Bigla namang tumahimik ang kabilang linya, ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, malalakas sa sigawan naman ang kanyang narinig. Natawa na lamang siya sa kabaliwan ng mga kaibigan niya. Alam niyang iniinis lamang namang ito si Kenneth. Kahit kailan napakaisip bata ninyo. Narinig niyang saad ni Kenneth. Kami? Isip bata? Dude, kayang-kaya na nga namin gumawa ng bata. Baka ikaw ang isip bata kasi hanggang ngayon, virgin ka pa rin. Alam mo, konti na lang, iisipin ko na talagang bakla ka. Narinig niyang sigaw na isang lalaki na kung hindi siya nagkakamali ay boses ni Charlie. Gago, hindi ako bakla. Angil naman ni Kenneth. Ilang minuto pa lumipas ay humina na ang tawanan na narinig niya. Marahil ay lumayo muna si Kenneth sa mga maiingay nila mga kaibigan. Hey! Ani Kenneth, na tila nakalayo na ito dahil hindi niya narinig ang maiingay na boses ng kanilang mga kaibigan. May problema ba? Aniya sa kaibigan. Kapag tumawag may problema agad, hindi ba pwedeng namiss lang kita? Sagot naman ito saka tumawa. Gago, ano nga? Bakit ka napatawag? Muling tanong niya habang nakaibiyan ka pa rin ang tingin na mukhang nag-e-enjoy talaga sa paglangoy. Wala lang, gusto lang kitang kamustahin. O ano, napaamo mo na ba? Tanong nito pabalik. Alam ng mga kaibigan niya ang katarantaduhang ginawa niya. Alam ng mga ito na siyang kumuha kay Bianca at ang mga ito lang din ang nakakaalam. Even Bianca's parents doesn't know that he kidnapped their daughter. Hindi pa rin. Alam mo naman na hindi basta-bastang babae si Bianca, hindi ba? Bumuntong hininga siya. Mukhang matatagalan pa akong paibigin siya. Yeah, I know. Hindi siya basta-bastang babae dahil una sa lahat, hindi naman sa babae. Dude, tomboy siya at may girlfriend pa.
Alam mo bang pinaghahanap siya ng parents niya, ng kaibigan niya, lalo na ng girlfriend niya? Pero wala naman nakakaalam na ako ang kumidap sa kanya, hindi ba? And besides, she's already agreed to stay with me here in the island for a month. Just a month, then pauuwiin ko na siya. Papauwiin mo ba talaga? Gabriel, baka dahil dyan sa ginagawa mo lalo lamang niyang hindi gugustuhin magpakasal sa'yo. You are forcing yourself on her. I gave her my word. I promise her na kapag natapos ng isang buwan at hindi pa rin gugustuhin makasal sa akin, papalayain ko na siya at di ko na siya guguluhin pa. Pero hanggat di pa natatapos ang isang buwan, gagawin ko ang lahat para mapaibig ko siya. He said with determination. Pero paano kung hindi pa rin siya mahulog sa'yo? Then just like what I promised her, papalayain ko na siya. I love her, Kenneth. Mahal na mahal ko siya and I want her to be happy. Kahit na ako masaktan, okay lang. At least I tried. Kaya kahit pakawalan ko siya, alam kong wala akong pagsisisihan. Dahil alam ko, sinubukan ko. You love her that much? Kenneth asked. I love her more than anything else. Pagaksi ang tumawa. Hindi ko nga alam kung bakit ganito ko siya kamahal. Dahil ang alam ko lang, mahal ko siya. Aniya, na may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Pag-ibig nga naman. Ani Kenneth mula sa kabilang linya. Saka bumuntong hininga. Pero sabi mo nga, hindi pa tapos ang isang buwan. Siguraduhin mo na lang na pagkatapos ng isang buwan, ikaw nang hahanap-hanapin niya at hindi ng girlfriend niya. O hindi kaya buntisin mo na lang para hindi na makawala. Total doon naman magagaling. Anang kanyang kaibigan saka tumawa. Sinimulan ko na. Napangisi siya ng maalala kung paanong sumuko si Bianca sa kanya. Kung paano ito umungol ng paulit-ulit. He wants to hear her moan again. Iba ka talaga. Ge, I gotta go. Mukhang uubusin ng mga gagong beer ko sa ref. Ang huling sinabi ni Kenneth saka nito pinatay ang tawag. Napailing na lamang si Gabriel. Saka niya init siya ang kanyang cellphone sa kama. At saktong pagkalapag ng phone niya sa kama, siya namang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. And he saw the woman who owned his heart, who looked so sexy, wearing wet clothes. Napalunok siya at lihim na napamura. His little Gabriel is alive again. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Malditang tanong ni Bianca kay Gabriel. Kahit pa ang totoo, naiilang siya sa ginagawang klase ng pagtitig sa kanya ng binata. Kung titigan siya nito, para bang isang napakasarap na putahe. Nakita rin niya ang pagtaas baba ng Adam's apple nito habang nakatitig sa kanyang katawan. Alam naman niya kung bakit ganoon na lamang reaksyon nito. She is fully aware of how she look right now. And Gabriel is one hell of a sex addict. Kaya malamang tinatayuan na naman to. Pero ano bang magagawa niya? Hindi niya alam kung saan siya pwedeng magbanlaw. Magmula kasi nandalhin siya ni Gabriel sa isla, hindi pa siya nakakaligo. Ewan ba niya sa lalaki? Wala yata tong pakialam kahit mag-amoy isda na siya. Sinubukan niya maghanap ng banyo, pero wala siyang nahanap. There are only 2 rooms inside the house. Ang isa ay kwarto kung saan siya kinulong ni Gabriel, at wala namang banyo doon. So she has no choice. She has to ask Gabriel and that's what brought her in his room. I need to take a bath. May banyo ka naman siguro dito sa kwarto mo, hindi ba? So let me take a bath, she said. Ngunit wala siya nakuhang sagot mula kay Gabriel, at sa halip, nanatili lamang itong nakatitig sa kanya. Napakainit na mga titig nito. Mga titig na tila nakakapaso dahil sa init. At aaminin niya, unti-unti na rin siyang naaapektuhan ng mga titig nito. Unti-unti na rin nag-iinit ang kanyang katawan. Jesus, Bianca, get a grip of yourself. Hindi ka dapat makaramdam ng ganito. You hate him. You hate him so much kaya hindi ka dapat makaramdam ng ganito. Pipiniyang pagkastigo sa sarili. Sabihin mo na lang kung ayaw mo pa rin na paliguin ako. Can't you see? I'm close to freezing. Muling saad niya but Gabriel still did not say anything. Fine, wag ka na magsalita kahit habang buhay pa. Naiinis na talaga siya sa lalaki. Nagngit-ngit na ang kalooban niya sa inis. Kaya naman tinalikuran niya ito, saka naiinis na bumulong sa sarili. Nakakaubos ng pasensyang gagong yun. Gusto ba niyang... Hindi na niya naituloy ang mga sinasabi nang maramdaman niya ang mga braso ni Gabriel na pumaikot sa kanyang bewang dahilan upang mapaigtad siya. Idinikit nito ang katawan nito sa basa niyang katawan habang ang mukha naman ito ay nasa kanyang leeg at doon suminghot-singhot. Where are you going? Pabulong nitong saad. At dahil malapit lang naman ang bibig nito sa kanyang leeg, nadarama niya ang paghinga nito tuwing nagsasalita na nagpapatayo sa kanyang mga balahibo sa katawan. At napasinghap na lamang siya when he started kissing her shoulder. What are you doing? Pautal-utal niyang tanong habang bumibilis ang kanyang paghinga.
Muli na naman siyang napasinghap nang idein nitong ibaba nitong katawan sa kanyang puwitan dahilan para maramdaman niyang tinatago nito sa ibaba. Ah, you like that, huh? Anito habang hinahalikan pa rin ang kanyang balikat. Ang mga kamay naman nito na nasa kanyang bewang ay umakyat na patungo sa kanyang magkabilang dibdib. She gasped again hanggang sa napaungol na siya dahil sa ginagawa ng mga kamay nito sa kanya. Gusto niyang pigilan ang sarili. Gusto niyang kutusan ang kanyang sarili dahil sa ginagawa niyang pag-ungol. Ngunit unti-unti na ring nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Can you feel that, Bianca? Can you feel how hard I am for you? Tila nauubusan ng hininga. Nabulong nito sa kanya. Ramdam ni Bianca ang pagnanasa sa boses ito. Gabriel. At dahil balot na siya ng pagnanasa, hindi niya namalayan na naiungol na pala niya ang pangalan ng binata dahilan para mas umigting ang pagnanasa nito. Iniharap siya nito at walang sabi-sabi na marahas itong inangkay ng kanyang mga labi. He kissed her savagely at kagaya ng palagi nangyayari, wala na naman siyang nagawa kundi ang tugunin ng mga halik na iginagawa nito sa kanya. Pilit man niyang itanggi sa sarili niya, alam niyang gusto na rin niya ang mga halik nito, na nagugustuhan na rin niya ang mga ginagawa nito sa kanyang katawan. Gabriel's kiss is hard and needy. Tila ito uhaw na uhaw at tanging ang mga labi lamang niya ang makakapagpawala ng pagkauhaw nito. At nang maramdaman ni Gabriel na tumutugo na si Bianca sa kanyang mga halik, ay mas naging marahas pa ang paghalik nito sa kanya. Hanggang sa maramdaman na lang niya na umaangat na pala siya. Pansamantala nitong itinigil ang paghalik sa kanya. I want to try something. Hinihingal nitong saad saka ito nagsimulang maglakad habang karga siya. Mabilis tuloy niyang naipalibot ang kanyang mga kamay sa leeg nito sa takot na baka mahulog siya. Kumunot ang kanyang noo nang lumabas sila sa kwarto nito. Ngunit nang makarating na sila sa dining room, nilapag niya sa lamesa, ay kaagad na niyang nahulaan ang gusto nito. He wants to use her on the dining table. Magsasalita sana si Bianca, ngunit hinuli na naman ni Gabriel ang kanyang mga labi, dahilan upang mawala na naman siya sa katinuan. Nawala na siya ng pakialam sa paligid. Nawala na siya ng pakialam sa kung anong sinasabi ng matinong utak niya. What she just wanted, at that moment, is for Gabriel to touch her more. At hindi naman siya binigo ng binata. Nang magising si Bianca ay madilim ang paligid. Nasa isang kwarto na siya na medyo pamilyar sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang kwarto ni Gabriel. Hindi na niya mahagilap si Gabriel at nakasuot din siya ng oversized t-shirt na hinala niya kay Gabriel dahil sa amoy nito. Umupo siya ngunit kaagad siyang napaigik nang kumirot ang kanyang pagkababae. Paano ba naman kasi hindi sasakit kung buong araw ay wala silang ginawa ni Gabriel kung hindi ang magniig? She cannot even remember how many times she came and how many times Gabriel came inside her. She never thought she would not be able to do that. And as much as she doesn't want to compare, pero mas gusto niyang ginagawa nila ni Gabriel kumpara kay Roxy. Maybe it is because of his sword? Nasa malalim siyang pag-iisip nang bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang lalaki na kapagbigay ng eksaktong definisyon ng sarap sa makikipagniig. Nakangiti ito habang may hawak na tray na puno ng pagkain. Bigla tuloy siya natakam na makita mga pagkain. Good evening, he said, and kissed her lips na kanyang kinagulat. Siguro dapat na niyang sanayin ang sarili niya sa mga ginagawa nito. Lumapit ito sa kamang kanyang kinauupuan at nilapag ang tray ng pagkain ng kama, saka ito umupo sa kanyang tabi. Lumawak ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Anong iningisi-ngisi mo dyan? Sita ni Bianca rito. Ngunit hindi siya sinagot nito at sa halip, tinanong lamang siya nito. Masakit ba? Tanong nito habang nakanguso sa kanyang ibaba na siyang ikinapulan ng kanyang mga pisngi. Ano sa tingin mo? Gago ka kasi. Pakiramdam ko tuloy hindi na ako makakalakad. Namumula pa rin ang mga pisngi na sagot ni Bianca rito na siya namang ikinatawa ni Gabriel. Kumunot ang kanyang noo nang tumayo ito. Akala niya aalis na to. Yun pala'y uupo lang ito sa kanyang likod. Saka nito'y pinalibot ang mga braso sa kanyang bewang at isiniksik ang mukha nito sa pagitan ng kanyang leeg and started inhaling her scent. Sorry, I just can't help it. Ang sarap mo kasi. Pilyo nitong sagot sa kanya kasabay ng pagkagat ito sa kanyang leeg na sigurado siyang mag-iiwan ng marka. Ewan ko sa'yo. Ang tanging naging sagot na lamang ni Bianca rito. Sa kanya inalis sa mga braso nitong nakapalibot sa kanyang bewang. Nagsimula na siyang kumain upang magkaroon na ng laman ang kumakalam na niyang sikmura. Tumahimik naman si Gabriel, ngunit pinanatili nito ang mga tingin sa kanya. Akala niya hindi na ito magsasalita pa
at tititigan na lamang siya habang kumakain. Kaya naman bahagya pa siyang nagulat nang bigla itong magsalita. Bianca? Sambit nito sa kanyang pangalan. Bumuntong hininga muna ito bago nagpatuloy. Are you somehow starting to feel something towards me? Tanong nito na nagpatigil sa kanya sa pagkain. Feel something towards him? Pinakaramdaman ni Bianca ang sarili. Pinakaramdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Inisip niya si Roxy. Kung dating napakalakas ang tibok ng puso nito sa tuwing naiisip ko si Roxy, ngayon ay normal na lang ang tibok nito. Ibinaling niya ang tingin kay Gabriel, who is staring intently at her, and suddenly she felt like her heart's on a race, dahilan para mabilis niyang maiiwas ang tingin. What the hell? Umiling siya. Something inside her is telling her what she is feeling, but she refused to accept it. It can't be. Mahal niya si Roxy. Mahal niya ang nobya. At itong nararamdaman niya kay Gabriel, it is just pure lust. Just lust at wala nang iba pa. Bianca? Untag ni Gabriel sa kanya. Nang ilang minuto nang lumipas ay hindi pa rin siya umiimik. Muli siyang napatingin kay Gabriel at muli na namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung kaya't mabilis niyang ibinilik ang tingin sa pagkain. Pwede bang mag-swimming tayo sa dagat after kong kumain? She asked, trying to dodge the question. Hindi niya alam kung ano isasagot niya rito. Yes, gusto niya ang ginagawa nila ni Gabriel at nag-iiba din ang tibok ng puso niya. Sa tuwing tinitingnan siya nito o sa tuwing nagkakalapit sila, ngunit hindi pa sapat yun upang masabi niyang mahal na niya ito. Akala niya ikukulitin siya nito na sagutin ang tanong nito, ngunit nanatili lamang itong tahimik. At kahit hindi siya nakatingin sa binata, ramdam naman niya na nakatitig ito sa kanya, dahilan upang mapatingin naman siya ulit dito. Seryoso ang mga tingin binabato nito sa kanya, dahilan para bigla siyang mapalunok, bigla siyang kinabahan. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang minuto, ngumiti na ito which made her heart beat fast. Again. Okay, after you finish eating, we will swim. Pero talaga bang gusto mong maligo ulit? Hindi ka pa ba nagsasawa kakaligo kahapon? Nakangati nitong tanong sa kanya. Nag-iwa siya ng tingin dito at saka ngumuso. Sa kung gusto kong maligo ulit eh. Matagal na rin kasi mula nang huli ako makaligo sa dagat, kaya nag-e-enjoy talaga ako maligo ulit. Sagot ni Bianca dito, bago siya sumubo ng pagkain. Lihim siya nagpasalamat na hindi pa ito nagtatanong pa ulit. Marahil ay nitong hindi pa siya handang sagutin ito. Okay, if that's what you want, then we will swim. He said and gave her a peck on the lips na mas nagpadoble ng lakas ng tibok ng kanyang puso. Oh God, this is not good. At gaya nga ng sinabi nito, pagkatapos niyang kumain ay kaagad na siya nagbihis. She wore a red two-piece bikini na nakita niya sa aparador. She wondered kung si Gabriel ba ang bumili ng mga damit na nasa aparador. At kung ito man, bakit tila alam na alam nito ang size ng katawan niya? Pagkatapos niya mag-ayos ng sarili, kaagad na siyang lumabas ng kwarto. Hinanap niya si Gabriel, but he was nowhere to be found. Kaya naman lumabas na lamang siya ng bahay. Thinking na nasa labas na ang binata, at hindi nga siya nagkamali. Gabriel is already near the shoreline, looking at the sea, at tila ba napakalalim ng iniisip nito. Wala itong suot na pang itaas. Nakapamewang ito. Nakakunot ang noo at nakatikom ang mga labi. At dahil naka-side view ang binata, muli na naman siyang napahanga kung gaano kaperpekto ang mukha nito at maging ang katawan nito. Hinago niya ng tingin ng binata mula ulo hanggang paa. Sigurado siyang suki ito ng gym dahil sa ganda ng katawan nito. From his chest, to his stomach, to his six-pack abs, down to his torso. Gabriel is one hell of a hot guy. At hindi niya akalain na nagawa niyang haplos-haplosin kagabi ang katawan nito. Bigla tuloy, muli na naman niyang naalala nangyari sa kanila ni Gabriel kagabi. And the mere thought of what they did, damn! Napakalakas talaga ng epekto ng lalaking ito sa akin. Piping saad niya. Just looking and thinking of everything they did, kaagad nagre-react ang kanyang katawan. Ngunit hindi lang yun, maging ang kanyang puso ay kaagad ding nagre-react. Napakalakas ng tibok nito, na para ba nakikipagkarera siya. Binalik niya ang tingin sa mukha nito, at mas dumoble pang lakas ng tibok ng puso niya. Wala sa oras na napahawak siya sa kanyang dibdib, kaya naman ramdam na ramdam niya ang malakas sa pagtibok nito. Ngunit imalaksi niya ang nararamdaman. As what she said earlier, it is just lust. Paano man naman ipapaliwanag ang tibok ng puso mo? Yan napakalabas na tibok ng puso mo sa tuwing nakikita o kahit iniisip mo man lang siya. Mabilis na pagkontra ng kontrabidang parte ng kanyang isipan. Pilit niyang inapuhap ang sagot sa tanong na iyon ng kanyang isipan.
At kahit may namumuo ng sagot sa kanyang utak, pilit niya pa rin itong iwinawaksi. Mawawala din to. Dahil lang to sa mga pinaparamdam at pinapakita niya sa akin. At sigurado kung pagkatapos ng isang buwan, kapag nagkahiwalay na kami ng landas, mawawala din tong kung ano man nararamdaman ko. Babalik na ako kay Roxy at di na kami muling magkikita pa. Pilit niyang pagkumbinse sa sarili. Bumuntong hininga muna si Bianca before she started walking towards him. At nang makalapit na siya kay Gabriel, saka naman ito napalingon sa kanyang kinaroroonan. And when their eyes met, he sweetly smiled at her at nilahad ang isang kamay na para bang sinasabi nito sa kanya na lumapit siya rito and hold his hand. She hesitated at first, ngunit tila may nagsusulsul sa kanya na lumapit nga dito. At siya naman na marupok, lumapit nga sa binata. At nang makalapit na siya dito, kaagad niyang nilapat ang kanyang palad sa palad nito. At nang magdampi ng kanilang mga palad, hinawakan nito mahigpit ang palad niya. Saka siya hinila palapit dito, dahilan para mapasubsob siya sa hubad na dibdib. Nang bitawan nito ang kamay niya, pinalibot naman ito ang braso sa kanyang bewang at hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Napakainit ang yakap nito at napakasarap sa pakiramdam na makulong sa mga yakap ng binata. Kaya naman hindi na rin niya napigilan ang sarili na yakapin ito pabalik. Nang maramdaman naman ni Gabriel na gumanti siya ng yakap dito, ay mas lalo pang humigit pa ang payakap nito sa kanya, which, for some reason, made her smile. Ano nga ulit ang sabi mo, Bianca? Just lust? Muling saad ng kanyang isipan, ngunit hindi niya iyon pinakinggan. For there is something inside her na gustong manatili sila sa ganoong posisyon. At muli, sinunod na naman niya iyon. Hinayaan niyang yakapin siya nito at hinayaan niya rin ang sarili na yakapin din ito. Ilang minuto din silang nanatili sa ganoong posisyon. Magkayakap lamang at kapwa tahimik. Pagkaraan ng ilang minuto, siya na rin ang kusang kumala sa yakapan nilang dalawa. Lalayo na sana si Bianca, ngunit hindi siya nito hinayaan. Hindi na siya nakayakap sa binata, ngunit nakapalibot pa rin ang mga braso nito sa kanyang bewang. Tiningala niya ang binata, habang nakayuko naman ang binata, dahilan upang magkasalubong ang kanilang mga tingin. At doon, nakita niya sa mga mata nitong nakatitig sa kanya, ang mga tingin na punong-puno ng paghanga. He is staring at her lips as if he just saw his favorite dish and he wanted a bite. And God knows kung anong epekto ng mga titig nito sa kanyang katawan. "Wag mo nga akong titigan ng ganyan," she said sa kayumuko upang maitago ang namumula niyang mga pisngi. But Gabriel just held her chin up dahilan para mapatingin ulit siya sa mukha nito. And there she saw him, smirking at her. "Did I already tell you how beautiful and how sexy you are, Bianca?" Lalo lang namula ang kanyang mga pisngi sa sinabi nito. "Tumahimik ka nga, puro ka talaga kamanyakan." Nahihiya niyang saway rito, ngunit gumisi lamang si Gabriel. "You are blushing." "Wow, I made a lesbian blush," he said na para bang tuwang-tuwa pa ito na nakikitang nagbablush siya. Inirapan niya ito. "Damn you!" Naiirita niyang sabi sa binata pa rin. As she tries to get away from him, but to no avail. Hindi siya makabawala sa mga braso nito nakapalibot pa rin sa kanyang bewang. Well, yan talagang gustong-gusto kong gawin ngayon. Anito has erased a hot stare on her body. "I really wanted you, sweetheart." Pagpapatuloy nito. At ang ilapit ni Gabriel ang mukha nito kay Bianca, halos pigilin niya ang kanyang paghinga. And when their faces were only an inch apart, he whispered something to her that made her shiver in lust and excitement. "Nasubukan mo na bang makipag-love make sa dagat?" he sexily asked. Para naman siyang nahipnotismo na umiling lamang bilang sagot sa tanong nito. Lumawak ang ngisi nito. "Good, because I haven't tried it as well, and I am planning to try it now, with you." Anito at halos lumawa ang mga mata ni Bianca sa gulat when he carried her in bridal style and ran towards the water. Wala na siya nagawa kundi ang kumapit na lamang ng mahigpit sa binata sa takot na baka mahulog siya. Ngunit sa kabila ng takot niyang mahulog ay hindi pa rin nawala ang excitement na nararamdaman niya. Damn! Thinking that they are going to have love make in the sea excites her. Sana lang talaga pag uwi niya at magkahiwalay sila ni Gabriel, hindi niya ito hahanap-hanapin. Dahil sa kakaibang pinaparanas at pinapakitang kabaitan ni Gabriel kay Bianca, matutunan kaya siyang mahalin ng dalaga? Ano kaya ang iba pang magaganap sa kanila sa loob ng isang buwang pagsasama sa isla? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.